Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Muli tayo po'y magpasalamat sa umaga ito sa ating Panginoon dahil sa kanyang pang-araw-araw na pagbibigay ng gabay at tulong sa atin kung tayo makaraos sa umaga. Purihin ng Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening. Psalm 119, verses 1 to 16. Blessed are those whose way in blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in His ways. But you have commanded your precepts to be kept diligently, all that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed of all your commandments. I will praise you with an upright heart. When I learn your righteous rules, I will keep your statutes. Do not utterly forsake me. How can a young man keep his ways pure? By guarding it according to your word. With my whole heart, I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips, I declare all the rules of your mouth. In the ways of your testimonies I delight, as much as in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word. Tayo pinanalangin. O Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba sa iyong kariyan. O Diyos na tagapagligtas ng lahat. Diyos na nalikha ng langit at lupa. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na ibinibigay mo sa amin, lalo na po sa kaligtasan at proteksyon ng bawat isa. Panginoon, kami po ay lumalapit sa mga ganito, sa mga nagawa namin pagkakasala. Ikaw na po ang balang magbigay ng patawad sa amin upang kami ay karapat-dapat na marap sa iyo sa mga ganito. Salamat din, Panginoon, sa mga pag-ibig na ibinibigay mo sa bawat sa amin. Tunay nga na napakatakila mo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagtubos sa aming mga kasalanan at ipinakaw ka sa krus. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito ay lubos ka namin makilala at makita ang kagandahan at kaluwalhatian at kabanalan ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, na sa araw nito ay ang salita mo lamang ang aming maririnig at wala nang iba. Alisin mo, Panginoon, ang mga sumasagabal sa aming mga isipan. Panginoon, nawa ang presensya mo ang manguna sa umagang ito. Kaya,
ito ay aming maisapumoys. Kaya Panginoon, muli ibinabalik namin sa iyo ang mataas na pagpulit pagsamba sa matamis na Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanyang po lahat upang mawit ang pagpulit pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team na si Brother AJ. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Morning po sa ating lahat. Morning. Psalm 119, verse 1 to 3 says, Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in His ways. Sa likod ng kahabaan ng awit 119 ay ang pagmamahal ng manunulat sa Panginoong Diyos na kanyang pinakita sa pagsunod sa salita ng Diyos. Dito sa verses 1 hanggang 3, tatlong salita ang ginamit niya upang ilarawan ang salita ng Diyos. Una, ito raw ay law of the Lord na nagpapahayag na ang Diyos ay dakilang, hari at hukom, at may kapangyarihan siyang pamunuan ng ating mga buhay. Pangalawa, ito raw ay statutes o testimonies na nagsasabi sa atin kung paano natin siya mamahalin. Pangatlo, ito raw ay His ways na sa atin ay pumapatnubay upang hindi tayo malihis at malayo sa Kanya. Sa Ebanghelyo, pinadala ng Diyos ang Kanyang salita na ipinamanak bilang tao. Dahil sa Kanyang pagpapakababa at pagiging masunuri, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Napawalang sala, inilapit sa Ama. Sabi nga niya, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Mga kapatid, tunay nga na mapalad ang makalakad sa daan ng Panginoon. Halina, tawitan natin ang Panginoon ng may pagtatangi at pagbubunyi sa banal niyang pangalan. Let's sing His Sarah. Who can light the fire of a
Morning. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. So, ihanda po natin ang ating mga sarili. Pigit po natin ang ating mga mata. At tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Indeed, O Lord, where else can we go? Who else can we approach? For you have the words of life, the words that give us new birth, the words that reform us, our souls, the words that give us ears to hear and eyes to see all your beauty and majesty. Make your glory known among your people. O Lord, we thank you once again for giving us this day, a day of rest and joy, so that we can spend it in your arms, listening to your word and singing songs to you, lifting up your name on high. O Lord, we pray, we praise you and thank you for blessing also the work of our hands. Salamat, Panginoon, for the gift of work, so that through it we can be productive, we can bless our families. And through it also, O Lord, we can look forward to this day that you have sanctified for yourself, this day of rest, this day that you have considered holy and reserved, O Lord, so that you alone would be glorified in the midst of your people. As we come to you, O Lord, we also
humbly confess our sins. We seek forgiveness, cleansing, the blessings that Christ has earned for us on the cross. And so we pray, O Lord, that through your word, may you purify us, place in our minds and hearts the things that you have taught us. And we pray, O Lord, that may you grant us to walk in your ways and to continue in them. We also remember our country, the Philippines, and our leaders. During this time, O Lord, as our country continues mga iba't ibang investigations at different levels of government, we pray for wisdom sa aming mga leaders. And we pray, O Lord, that you would give them, O Lord, just as you have given them yung responsibilities so that they can perform their functions. So we pray, O Lord, that you would give them a sense of accountability as well. And we pray, O Lord, that the truth, Panginoon, in the midst of all these, in the midst of all the corruption and abuse of authority, may truth, O Lord, prevail. We pray, O Lord, as well for our brothers and sisters who continue to teach your word, preach the gospel, Panginoon, in different capacities. We pray, Panginoon, that you would continue to bless their ministries. And it would bear fruit, Panginoon, sa kanilang mga workplaces. So that this would be reflected in the way they engage with the citizens at sa mga day-to-day transactions nila. And ultimately, may, O Lord, they come to know you, the King on the throne, the sovereign ruler of the whole universe, of the heavens and the earth. O Lord, we also thank you sa ministry that you have placed in our hands, that through this we are able to preach the gospel of Christ our Lord, the gospel of peace, reconciliation. O Lord, we thank you as well that through this ministry we are able to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That we are able as well to teach all the things that you have commanded us to do. And so we pray that may we be faithful in this calling until you return. Grant us, O Lord, to teach your word and to be faithful in it sa aming mga families, to our children, sa mga students, sa mga students namin. And in the end, O Lord, may you be glorified among your people. O Lord, we also come to you with our personal concerns. We pray for those of us who are sick, may mga allergies, may mga ubot-sipon. We pray, O Lord, that may you touch us with your healing hands. May you use yung medicines that we're taking or prescriptions. As well na rin, O Lord, kung nire-require ang change of lifestyle, then maybe do so as well. Just maybe respond in kind of Panginoon doon sa mga prescriptions sa amin. O Lord, we pray for those of us na who are
here and who could not be here also dahil sa sakit. We ask, O Lord, that may you take away what needs to be taken away so that we would be restored. O Lord, we pray for first and foremost for those of us na may mga upot-sipon. We pray for Ate Rose, for Kuya Owen, for Ate Luz, for feeling under the weather. We pray, O Lord, that you would grant us strength and good health as well through this. We also pray, dear Lord, for those of us na at the same time na naghahanap, Panginoon, ng doctors para sa aming mga sakit. We pray for Jeremy na makahanap siya ng doctor para sa kanyang gallstone. And we ask, O Lord, na maging fruitful yung kanyang search. We pray that this would also meet yung mga qualifications that she has during her search. O Lord, we also ask for those of us na merong travel today at saka this coming week. We ask that your traveling mercies be upon us, that may you keep us so that we would get to our destination safe and sound. We pray for Ate Eliza and Jonel sa kanilang pagpunta sa Pangasinan. Ganon din kay Jonah and Erlene sa pagpunta nila, Panginoon, sa Zamboanga bukas, along with Erlene's cousins. O Lord, we also pray for Kuya Richard at sa kanyang family and the rest of the maternal household. We ask for peace and comfort as they face, Panginoon, itong time of difficulty. We also pray that you would grant them wisdom, health, and provision as they plan, Panginoon, yung burial ni Kuya Richard. We pray that they would maging fruitful, Panginoon, yung kanilang mga gagawin, yung mga next steps nila as they prepare for Panginoon, yung kanyang burial. So may mga lalakarin sila. We pray also na maging maayos yung mga application for permits in Ate Wilinda sa San Mateo. Dear Lord, we also ask that you would, we also pray for our brothers and sisters, fellow workers in the Lord, brothers and sisters in the faith who are in other countries where our faith is not welcome. And they are being arrested on fabricated charges. They are being tortured. They are pressured. And they are imprisoned. In their persecutions, we pray, O Lord, that you would be with them and strengthen them. We ask, O Lord, that your word would continue to spread and that your kingdom, O Lord, would expand further. And as this is done, O Lord, we pray that may you watch over your people, ganun din sa kanilang mga families in these countries where persecution of Christians is rampant. And we pray, O Lord, that as you watch over them, you grant safety, you protect them, O Lord, so that they would get to their homes safe and sound. Kung may mga plans to rescue, we pray, O Lord, that this would be successful as well. O Lord, we also pray for our families as we continue to point one another to you. We pray that we will be faithful, Panginoon, in our calling as your people. Grant us
O Lord, to teach our loved ones, our children, our spouses, our households, the good news of our Lord Jesus Christ and how He came down to save us, O Lord, from our sins. And so we pray, O Lord, that we would be faithful in doing this week in and week out as we study your word. And in the end, O Lord, may you be glorified among our families. We pray that you would draw your people to you and that you would gather them, Panginoon, unto yourself. So that together, O Lord, we would, even as we long and desire to be together, to sing praises to your name, we pray, O Lord, that this would be realized among your people here at VBM. As we approach you, O Lord, in the study of your word, we ask for wisdom, we ask for patience. We pray that you would open our eyes and the ears of our hearts so that we would see your beauty and majesty. Grant, O Lord, that we would hear our shepherd's call. And as you speak to our hearts, Panginoon, through your word, we pray that you would change us. Grant us, O Lord, may your Spirit, O Lord, lead us on how we ought to apply your word in our lives. And as we do so, may you change us and we would be changed. And so we thank you once again for this day that you have granted us. Glorify your name, O Lord. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na mumula po sa Colossians 3:21 sa pangunguna po ng ating kapatid na si Ronel Salem. Tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Magandang umaga po. Tayo pong basahin ang salita ng Diyos mula sa Colossians chapter 3 verse 21. Ito po sinasabi. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin naman ang Panginoon. Tunay nga ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo ito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at tag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond. Then sir, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Colossians 3, verse 21. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang pumilos at tumulong sa ating araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning. This time naman po, hayaan niyo pong buksan ko po ang Bible sa Tagalog naman po para sa ating karagdagang kaalaman.
Colossians chapter 3, verse 21. At ganito po ang sinasabi. Colossians 3:21. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ito po ang salita ng Diyos o rin ng ating Panginoon. So sa umagang ito, itutuloy lang po natin ang ating pag-aaral ng series natin on the family code of the scriptures. Specifically, nandun pa rin po tayo sa pag-aaral ng pagdidisiplina ng ating mga anak. And included na rin po doon ang restoration ng order sa mga relationships within or among within the family or among parents and the children. Sa scriptures po, tinuturo po sa atin na ang primary concern po natin bilang magulang ay mapalaki ang ating mga anak sa tuntunin ng Panginoon para naunawaan nila ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. At itong concern na po itong mapalaki ang ating mga anak ay dumadaloy po mula sa dalawang passages or dalawang instructions sa scripture. On the one hand, we are commanded to love the Lord our God and love our neighbor. At ang pangalawa, ang tagubilin ng ating Panginoon sa kanyang iglesia na humayo at gumawa ng alagad sa lahat ng bansa. So mahalaga na ipapakita po natin itong application ng dalawang instructions na ito sa ating mga anak para nauunawaan nila kung paano sila mamuhay. So, from those two instructions, doon nagmumula po ang ating mga responsibilities na bigyan po natin ng maayos na instruction at disiplina ang ating mga anak. So, sabi nga po ni Dorothy Law Nolte, isang American writer, sa kanyang tula, "Children learn what they live." Pakinggan po natin siya. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with hostility, they learn to fight. If children live with ridicule, they learn to be shy. If children live with shame, they learn to feel guilty. If children live with encouragement, they learn confidence. If children live with tolerance, they learn to be patient. If children live with praise, they learn to appreciate. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with honesty, they learn truthfulness. If children live with security, they learn to have faith or trust themselves and others. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Last week po, pinag-aralan po natin yung pagdidisiplina sa ating mga anak. Pero this is in relation to us parents walking in love so that we can train them in the instruction of the Lord. So how do we do that? Brief review lang po. Number 1, avoid harsh words and cruel actions so that our children do not grow up hating us. Yun yung number 1. Number 2, we train them according to God's word. So ang instrument or tool na binigay po sa atin ng Panginoon para palakihin sila at makilala siya ay ang kanyang salita so that they will not depart from Him. So ganito natin sila palalakihin na may takot sa Diyos. Sa ating pag-aaral po ngayon, panalangin ko po na mag-minister sa bawat isa sa atin ng salita ng Diyos. Na mapagkalooban po tayo ng mga panibagong naisin na makilala ang Diyos bilang mapagmahal na Ama sa langit na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan at sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus ang bugtong na anak.
At ngayon, pinapatnubayan tayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa ministeryo ng banal na salita upang tumugon tayo ng may pananalig at kasiyahan habang tayo ay nabubuhay sa presensya po ng Diyos sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, as is our practice, kapag nag-aaral, we ask scriptures yung question, how do we discipline our children without overdoing it? How do we discipline our children without overdoing it? Dito po sa ating passage sa aklat ng Colossians, naka-house arrest po si Apostol Pablo sa Roma. Nang isulat po niya ito. Itong letter na ito, or itong liham na ito, ay twin letter ni Pablo sa mga Ephesians din. So dalawa po yun, most probably, ang nangyari habang naka-house arrest po siya sa Rome, sabay po niyang isinulat ang aklat or liham para sa mga Ephesians at ganoon din sa mga taga Colossae. And so, just a brief background lang po sa city of Colossae. Ito po ay nasa Asia Minor, or today it is called Turkey. Noong panahon yun, there was a false teaching na muusbong doon sa region ng Colossae at pinaghalo po nila ang Jewish at saka mga Gentile teaching, halo-halo. So, syncretism ang kinalabasan. And pinapalaganap yun noong panahon nila. On the one hand, maraming bawal, katulad ng Judaism. So parang pinababalik sila, nakakilala sila sa Panginoon, pero pinababalik sila doon sa mga practices ng mga Hudyo. And at the same time, pinaghalo din yung mga paniniwalang mga Griego, tulad ng dualism, yung mga paniniwala nila na ang katawan natin, itong physical ay karumihan. And therefore, hindi maaaring mag-resurrect ang Panginoong Jesus kasi that would mean na bumabalik po siya sa maruming katawan. So, may problema doon sa paniniwalang yun. And dahil dito, meron na rin ilan sa church na natangay at nahikaya na manumbalik po sa dati nilang mga nakagawian bilang mga dating pagano. And alam ni Apostol Pablo na nakakasira ito sa pananampalataya at buhay ng church. Although hindi pa nakakapasok itong false teaching, wala pang nakarating na mga false teachers doon sa loob ng church, parating pa lang, alam ni Apostol Pablo na makakasira ito. That is why he wrote ahead of time sa mga taga-Colossae. If right teaching results in right living, it also follows na wrong teaching results in wrong living. Wrong teaching affects relationships. Hindi lamang sa loob ng church, pati na rin sa ating mga pamilya. Para kay Apostol Pablo, proper parenting and disciplining is a fruit of the gospel. That's why Apostle Paul sought to lead them back sa good news ng ating Panginoon. Sabi nga niya po sa Colossians 3, verse 1 at saka 16, dahil muling binuhay tayo, nakalakip ni Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos, dapat na itanim natin mabuti ang salita ni Kristo sa ating mga isipan. Notice kung paano niya, although marami pa siyang sinabi, pero basically, yun yung sinasabi niya. Ito ang picture of what Christ has done for us. Muli niya tayong binuhay. Muli tayong binuhay ng Diyos na kalakip ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. That is the gospel. So how are we supposed to live? Sa verse 16, dapat na itanim natin mabuti ang salita ni Kristo sa ating mga isipan. And so because we have been raised up with Christ, who is now seated at the right hand of God, we should let the word of Christ richly dwell in us. Ganyan po kaganda ang condition natin ngayon sa Panginoong Jesus. And what does this new life in Christ look like when exhibited? Now, pag in-apply natin ito, sinasabi kasi ni Apostol Pablo, let the word of Christ richly dwell in you. So, ang question, what does it look like? Itong indwelling richly na salita ng Panginoon, what does it look like sa ating family relationships? Inside the church, inside our families.
Pagkatapos niya po dito sa Colossians 3, pagkatapos niya i-address po ang mga husbands and wives, at saka syempre yung mga bata sa kanilang pagsunod, he now addresses yung fathers or parents. Sabi niya dyan, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Tulad sa aklat ng Ephesians, ang salitang fathers na ginamit dito sa original language is also the same word na ginagamit kapag parents in other parts of the New Testament. So, it can also mean, dahil ang father ay may representative capacity, siya po ang head of the wife, therefore meron siyang representative capacity ng parental authority inside the home. It can also mean na both fathers and mothers. Hindi naman fathers lang ang nagtuturo, pati mothers din. So, included din yun. Pero dahil ang fathers, ang representative head, then siya ang ina-address dito. Although ang mga ama ay may special responsibility din na i-train ang kanilang mga anak, syempre, hindi po ito exclusive sa kanila lang. Sabi nga po ni Pablo, in the negative, dito, ano yung instruction niya? Do not exasperate your children. Sa ibang English versions, do not provoke your children. Ang salitang exasperate sa original language ay nangangahulugang to irritate. At dahil karaniwang mas mahigpit po ang tatay sa pagdidisiplina, ganito raw ang instruction ngayon ni Pablo. Fathers, stop irritating your children. Or stop nagging at your children. Sa Tagalog versions, ganito naman po ang pagkakasalin. Huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Hindi naman niya sinabing huwag niyong kagalitan. Sabi niya, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. And we can only accomplish this when we see our actions in the light of the gospel. Dahil po sa ginawa ni Kristo, dahil dumating sa atin ang pagbabago, dahil sa kanyang salita, nagkakaroon po tayo ngayon ng moral na batayan para sa paggawa ng tama. Kasama po ang pag-iwas, syempre, sa mali at maging sa tamang pagdidisiplina po sa ating mga anak. Immediately before our passage in Colossians 3:20, makikita natin ngayon kung saan nakaangkla itong instruction ni Pablo. Sabi po niya sa verse 20, children, be obedient to your parents in all things. All things. For this is well-pleasing to the Lord. This means that we parents can require and encourage our children to obey because it pleases the Lord. Itong instruction to obey, instruction or requirement sa mga parents para i-require ang kanilang mga anak na sumunod ay based sa salita ng Diyos. At dahil kinalulugdan ng Panginoon ang kanilang pagsunod, it also follows that we, as Christian parents, are pleased kapag sumusunod sila. Nalulugod tayo sa kanila. On our part, bilang mga parents, there is no need then for nagging or fault-finding. Bakit? Kasi ang common ground ngayon ng Christian parents at saka Christian children is the Word of God. Yun, doon na tayo kumukuha na basis of our authority para pasunurin sila. At doon din sila kumukuha ng responsibility para sumunod. Salita ng Diyos ang pinagmumulan ng autoridad ng magulang at salita rin ng Diyos ang pinagmumulan ng kanilang tungkulin na sumunod. There is therefore no need for nagging. There is therefore no need for provocation or irritation. On the part of our children, they are considered as responsible members of the church also. Napapatunayan nila ngayon ang nakalulugod sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang pagsunod. And so, willing sila ngayon na sumunod dahil alam nila ang instruction ng kanilang parents ay hindi nagmumula sa kanilang sarili, kundi nagmumula sa salita ng Diyos. God is glorified sa kaayusan ng buong sambahayan at kapag maayos po ang sambahayan, ganun din ang church.
So how do we discipline our children without overdoing it? Number one, by making the Word of God the basis of our constant study and discipline in our families. By making the Word of God the basis of our constant study and discipline in our families. Only when we obey God's Word will we see order and peace in our families. Hindi ko ibig sabihin na hindi magiging tahimik ang mga pamilya kapag walang salita ng Diyos. Hindi yun ang implication doon. Maaaring may kapayapaan, maaaring maging payapa ang pamilya, pero hindi makukuha ang appreciation ng kagandahan ng ginawa ni Kristo at saka yung dala-dala ng pagpapala ng kapayapaan at saka kaayusan sa pamilya. Wala yun. Kasi kapag hindi Bible ang basis o pag hindi salita ng Diyos ang basis, ang tendency ng tao, ang pinagmumulan niya, ang pinaghuhugutan niya ay sarili niya. And so, nagkakaroon po tayo ng appreciation sa ginagawa ng Diyos at na pagbabago sa ating mga pamilya because our basis for instruction and responsibility to obey is God's Word. So, malamang naisip po natin, hindi po ba pareho yung instruction dito sa Colossians 3:21 at saka sa Ephesians 6:4, yung pinag-aralan natin last week? Bakit parang nauulit na naman? Ang sagot po dyan, yes and no. Yes, pareho sila in the sense na ang pinag-uusapan po natin ay disiplina ng mga bata. No, dahil magkaiba po ang set of problems ng Ephesus sa Colossae. Sa Ephesians 6:4, it was all about the display of Christ's love within the family dahil sila mismo ang nagpasok ng bagahe sa loob ng church at nagpabaya ang mga tatay. So ngayon, pag dinidisiplina nila ang kanilang mga anak, nagagalit yung mga anak kasi OA sila magdisiplina. Nagagalit yung mga anak sa mga tatay. Dito sa Colossians 3:21, may parating pa lang na maling turo. At puro bawal yung tinuturo. At mali. Dahil nga pinaghalo ang teachings ng Judaism at saka ng Gentile paganism. At maaaring mag-iwan po ito ng pinsala sa church at sa mga families. So it's all about holding faithfully or steadfastly onto the Word of Christ. Similar po instructions, twin letters, pero different problems, different background. So why should we not irritate, why should we not provoke or nag at our children? Ano yung consequence nun? May dalawang extremes na pinakikita ko sa ating scriptures. Dalawang extremes pagdating sa pagdidisiplina sa ating mga anak. At makikita din po natin yun sa buhay natin ngayon. On the one hand, nandyan po ang hindi pagdidisiplina ng mga anak o pagpapalaki ng walang disiplina. Especially among parents na absentee. What do I mean by absentee? Wala ka. Pag hindi na disiplina ang anak at wala ka, so that is one extreme. Meron pang isang extreme, on the other hand, yung labis-labis na pagdidisiplina. Tulad dito sa ating passage sa Ephesians, sa ating pinag-aralan sa Ephesians 6:4 at saka sa ating passage ngayon sa Colossians 3:21. Tignan po muna natin ang sinasabi ng Scripture tungkol sa parenting without discipline. Sa Proverbs 13:24, sabi po ng Old Testament, "He who withholds his rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently." So, hindi daw natin dapat inuurong ang ating pamalo. Lalo kung kailangan. Pagkat ang supling daw na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Yun yung sinasabi ng wisdom book. In the end, iniiwas natin kasi daw sila sa kapahamakan. Pero kung hindi natin sila pinapalo, lumalabas, sinasabi ng scriptures, hindi natin sila mahal. Kasi wala tayong pakialam sa kanila. Oo, may pakialam tayo sa kanilang kinabukasan. Just this week, may lumabas na video na, ewan ko kung nakita niyo yun, unang nilabas yun sa Rafi Tulfo program
Pero kumalat din ang kumalat. Yung isang bata na kung sagot-sagutin niya yung kanyang nanay, kesyo kasi ang issue, kaya naging gano'n daw yung bata kasi binrainwash yun ng tatay na napababae. So, medyo cringe yung video kasi grabe yung bata kung sumagot sa nanay. Pag napanood niyo yun, halos, actually, minura na naman niya yung nanay niya. Sinisisi niya yung nanay niya kung bakit nagkawatak-watak yung pamilya niya. Pero hindi niya nakita yung pambababae ng kanyang ama. Pero sa kanya, para sa bata, although sinasabi ng nanay na OFW, kaya daw siya nasa abroad kasi para sa kinabukasan ng bata, mahal daw niya ang kanyang anak. Pero sabi ng anak, wala ka naman eh. Yun yung point. Wala kayo. So, it's a balance. Maaaring mahirap ang buhay, pero sasacrifice pa natin yung pangangailangan ng ating anak para sa kanilang kinabukasan lang. Ano yun? Balancing act yan. And so, yun yung nari ng nanay. Dahil wala siya eh. Wala ka dyan eh. Of course, hindi ko sinasabi na off the hook yung tatay. May kalokohan na ginawa yung tatay. Pero kasi, pwedeng mabalanse yun kung nandun at nakabantay yung nanay. Pero sino magbabantay? Wala siya. Gumagawa ng kalokohan yung tatay. So, ano nangyari sa bata? Mapipilitan siya pumili ngayon. At yun yung pinili ng bata. At hindi naman ang hirap bawiin nun. Kasi yun yung natanim sa isipan ng bata. At kahit anong sabihin ng nanay, hindi naniniwala yung bata. Kasi nga, wala siya doon. Hindi naman niya alam kung ano yung pinagdadaanan ng bata. Hindi naman niya alam kung ano yung proseso na pinagdaanan ng bata para mag-decision siya ng gano'n. Hindi niya naturuan yung bata. Nandun siya, nag-aalaga siya ng anak ng may anak. Pero sarili niyang anak, hindi niya inalagaan. Pinili mo yan. So yan ngayon ang bunga. Painful, yes. Pero kailangan natin harapin yung mga consequences. And whenever we talk about parenting, hindi mawawala yan dahil nasa consciousness ng mga Pilipino ang pag-abroad. At ito yung painful reality ng parenting. Pero the Bible hooks us and pulls us back doon sa responsibilities natin flowing from the gospel. He who withholds his rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently. And for us to be able to discipline our children, dapat nandun tayo. May presence tayo sa buhay nila. Sa New Testament, ganito naman po ang sinasabi ng Jewish Christian pastor sa writer ng Book of Hebrews. Sa Hebrews chapter 12, verses 7 to 8, sabi po niya, it is for discipline that you endure. God deals with you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, o naman, dahil tayo ay tinuring na anak ng Diyos, lahat tayo talaga didisiplinahin ng Diyos. Pagkat mahal niya tayo, and all have become partakers of that discipline. Kung hindi ka dinidisiplina, ano tawag sa'yo? Then you are illegitimate children and not sons. Kung tinutuwid tayo ng Diyos dahil tinuturing niya tayong kanyang mga anak, anong klase po tayong anak kung hindi tayo itutuwid ng ating ama? Walang tunay na anak ang hindi nakakatanggap ng disiplina sa kanyang magulang. Therefore, ano sinasabi ng scriptures? Ano yung argument na dito? Kung walang disiplina, hindi raw tayo tunay na mga anak, kundi mga anak sa labas. Scriptures frown at these extremes. Yung extreme na ginagawa natin laki sa layaw ang ating mga anak. And on the other hand, it also discourages yung karinyo brutal. Hindi pwedeng
hindi natin kinakausap ang ating mga anak, hindi pwedeng hindi natin sila ini-engage. Why should we not irritate or provoke or nag at our children? Sabi po ni Apostol Pablo, ito po yung consequence. So that they will not lose heart. Sabi kanina doon, sa binasa kanina, so that they will not be discouraged. Ito po yung consequence ng labis-labis na disiplina. Sa original language, ang pagkakasabi, so that they will not be spiritless. Pwede rin sabihin, so that they will not be dispirited o mawalan ng espiritu. Sa Tagalog, mawalan ng loob. Isa po raw kasi sa mga kasiyahan ng mga bata ay makuha ang approval ng kanilang mga magulang. Tayo, ang problema sa atin bilang mga magulang, ang focus natin dapat sa mga anak natin. Pero ang nangyayari sa atin, focus tayo ng focus sa ating mga trabaho. Samantalang ang trabaho o ang paghahanap buhay, maaaring paalala lang sa mga magulang. Kaya nga tayo naghahanap buhay para sa ating pamilya. Pero ang nangyayari, ang nagiging, biruin niyo po, pag pinag-usapan natin ang ilang oras meron tayo sa isang araw? 24 hours. Okay. Doon sa 24 hours na binigay sa atin ng Panginoon, na 24 hours, we are supposed to manage those 24 hours. Ilang oras ang binibigay natin sa ating mga anak? Ilang oras ang binibigay natin sa ating trabaho? Assuming 8 hours per day sa trabaho, sa paghahanap buhay. Pero hindi totoo yun. Minsan 9, minsan 10, minsan 11 pa. Pero ang problema natin, ilang oras tayo natutulog? Ilang oras ang tulog natin? Sabihin natin 6 hours? 8 hours? Sabihin natin, sinasagad natin 8 hours. So, sabihin natin 10 hours tayo sa trabaho plus 8 hours sa pagtulog, then we already have 18 hours out of the 24. So, ilang oras na lang natitira para sa ating pamilya, sa ating mga anak? 6 hours. Pero meron pang house chores. O ilang oras na lang, sabihin natin house chores. Gagawa ka, magluluto ka, maglalaba ka. O magtutupi ka, maglilinis ng bahay. Ilang oras na lang natitira para sa ating pamilya? Ilang oras na lang natitira para sa ating anak? How can we say na priority natin ang ating pamilya kung ilang oras lang ang binibigay natin sa ating mga pamilya? That's the problem. Paano mo babalansin? How can we say na mahalaga ang pamilya, pero ilang oras lang pala binibigay natin sa ating mga anak? Sa ating asawa? Nakakahiya. Hindi ko sinasabi na dagdagan yung oras. Pero when we look at yung balancing act natin, initially, it should be reflected doon sa hours that we spend with them. Pero if we spend more time at napapansin natin, mas gusto natin na nasa trabaho kaysa bahay, shame on us. Kasi lumalabas sa bibig natin, kaya ako naghanap ng trabaho, kaya ako gusto yung trabaho na yan para sa aking pamilya. Not true. Bakit mas gusto mo dyan kaysa sa bahay? Bakit kapag playtime na kasama yung mga anak, ayaw mo? Hindi ka makatagal. Bakit pagdating sa pagtuturo sa ating mga anak, ang ikli-ikli ng PC natin? Bakit pagdating sa pagpapakain sa ating mga anak, ayaw natin? Sa pagtuturo sa kanila, ayaw natin bigyan ng oras. Ang problema nasa sa atin, wala sa kanila. Tayo yung pinagkalooban ng Diyos. Sila, simple ang buhay nila, susunod sila sa atin. Children, obey your parents in the Lord. Pero how can they obey us? Kung wala tayo. We need to wake up.
May disenyo ang Panginoon. May binigay sa atin na authority and at the same time, blessing para sa families natin. We need to balance things properly. And we need to prioritize. At the end of the day, ito lagi ko sinasabi rin sa mga kina-counsel ko ng mga empleyado, hindi ka mahal ng trabaho mo. Hindi ka mamahalin niya. And so there's no use. At the end of the day, yung mga boss mo, tsaka yung employers mo, ang pinaka-minimum na dyan, na pag-uusapan nyo, yung kontrata lang. Maaaring siguro magkaroon ka ng mga kaibigan dyan, pero it all boils down doon sa kontrata. Hindi ka mamahalin ng trabaho mo kasi pwede ka nilang palitan anytime. So hindi mo dapat minamahal yan na mas mataas pa kaysa sa pamilya mo. Hindi mo dapat minamahal ang negosyo mo na mas mataas kaysa sa pamilya mo. Again, balancing act. And we're supposed to balance all of this based doon sa scriptures. At ayaw ng scriptures yung mga extremes. So ang mga bata, ang gustong-gusto nila, yung approval ng mga matatanda. Especially yung magulang nila. Last week natandaan ko, pumasok ako dito sa kwarto. Dito. At ang unang lumapit sa akin si Jonel. Tapos pinakita niya sa akin yung palaka na ginagawa nila. Kasi nga, nasa Book of Exodus sila, pinag-aaralan nila yung 10 salot. At pinakita niya sa akin yung ginawa nilang palaka. Proud na proud siya. So, syempre, i-appreciate mo yun. At nakita ko yung kasiyahan sa mata niya habang inaabot niya sa akin, pinapakita niya sa akin yung ginawa niyang palaka. Ayon pa sa mga scholar, ganito daw ang mangyayari sa mga bata. Kapag pinagmamalupitan sila, number one, nawawalan sila ng loob. In their minds, paulit-ulit nilang sinasabi sa kanilang mga sarili, anong ginawa kong mali? Sinisisi nila ang sarili nila. Hindi lang yun. Once na ma-process nila yun, sasabihin nila, ay, useless naman na i-please si tatay. Useless naman na i-please si nanay. Lagi kasing galit. Wala na akong ginawang tama. So nawawala ang kasiyahan. Yun yung sinasabi dyan sa ating passage na nawawalan ng loob. Na-discourage. Nawawala ang kasiyahan. At eventually, pag nawala yung kasiyahan, hindi na sila mag-e-effort na kunin ang ating approval. Kapag ganito po ang nangyari, mawawala ng desire na sumunod ang bata. Obedience is lost. Diyan na magiging rebelde ang bata. Hindi natin makukuha ngayon ang kagandahan ng Colossians 3:20. And of course, yung fruit or yung cause which is 3:21. So sabi ni Pablo, ito yung dapat yung iwasan. So how do we discipline our children without overdoing it? One, by making the Word of God the basis of our constant study and discipline in our families. Yun yung batayan ng disiplina, and especially instruction at pag-aaral sa loob ng families. At pangalawa, remember to never discipline in anger or frustration. Do not discipline in anger or frustration. Kwento ko na yung nangyari sa akin sa family namin na hindi ko na mauulit muli yung pagpalo kay Julia. And that is the perfect example of disciplining in anger. Hindi naman sinabi, do not discipline eh. Hindi sinabi rin, do not, huwag kang mamalo. Sinasabi, huwag kagalitan sila ng labis-labis, huwag didisiplinahin ng labis-labis. Mga kapatid at kaibigan, we can find comfort in God because when we look at Him, when we look at God, we will see a gracious Father who loves His children in Christ and saves them from the power of darkness into the light. Sabi sa chapter 1 ng Colossians, verse 12 to 14,
Sabi ni Pablo, at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng paliwanagan. So paano to ginanap ni Kristo? Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak tayo ipinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sarap pakinggan pag binabasa natin ng malakas ang scripture. Uulitin ko, pero this time, pakinggan natin mabuti ang sinasabi ni Pablo. Sabi niya, minarapat daw ng Diyos na ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Sino ba tayo? Mga makasalanan tayo. Tayo yung mga rebelde, mga sukain. And yet, kay Kristo, sabi ni Pablo, minarapat niyang ibilang kayo. It was God's will, it was God's intention. He had a plan from the very beginning to make us heirs of the kingdom. Hindi tayo magmamana lang ng isang bahay, ng isang kotse. Hindi. Ginawa niya tayo mga tagapagmana ng kanyang kaharian o kaharian ng kanyang anak. We were made princes and princesses, royalty. Hindi lang yun. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Anong implication nun? Hindi na tayo nanganganib na mapahamak sa kahatulan. Hindi na tayo alipin ng kadiliman. Ano daw ang ginawa? Inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Therefore, ginawa niya tayong mamamayan ng kanyang kaharian. Hindi lang yun. Hinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Why? Why does God do this? Because God, our Father, is a God of grace and peace. Pinalulugdan niya na ipahayag ito sa atin na makasalanan. Tayo na makasalanan. Upang siya maging ating kasiyahan. Upang siya ang maging ating kapayapaan, pag-asa, at pagbabago sa ating mga pamilya. As we apply God's Word in the restoration of our relationships and discipline of our children, may 5 akong paalala na nais na ibahagi sa atin sa umagang ito. Number 1, hindi dapat malupit o mabagsik ang disiplina. Yun yung tinuturo ng Scripture. We can discipline, pero hindi kailangang malupit. Hindi kailangang mabagsik. Ang layunin po ng disiplina ay para maintindihan ng ating mga anak na mabuti ang pagtalima. Makikita sa verse 20. At ang pagsuway ay masama. Uulitin ko, ang pagtalima sa otoridad ay mabuti at kinalulugdan ng Diyos at ang pagsuway ay masama. Sabi po ni Kevin DeYoung, isang theologian, sa kanyang article na 7 Principles for Angry Parents, Disciplining Angry Children, kids need boundaries, not bruises. They need rebuke, not berating. Or nagging, hindi dapat. Kids need boundaries, not bruises. They need rebuke, not berating. Number 2, hindi natin sila madidisiplina ng maayos kung hindi natin dinidisiplina ang ating mga sarili. O kung hindi natin didisiplinahin ang ating mga sarili. And therefore, hindi ako naniniwala doon sa mga sinasabi ng mga makikita natin sa mga pelikula at sa TV na yung magulang, pagpaalis na yung kanyang anak, papunta na sa Maynila, tapos yung magulang, wala naman din masyadong naituro tungkol sa pananampalataya sa anak, sasabihin sa anak, lagi kang magpipray ha, pero huwag kang tutulad sa iyong ina, o huwag kang tutulad sa iyong ama. Ano yun? Anong basis ng anak? Sa pagsunod kung wala ka namang naituro. Kung kailan siya aalis, doon ka nagbibigay ng instruction.
Pero buong buhay niya, hindi ka nagturo ng kahit ano. Yun lang kaisa-isang tinuro mo. Huwag siyang tutulad, negative pa. So hindi ako agree sa mga ganong klaseng portrayal pagdating sa TV. Mali. Ulitin ko, hindi natin sila madidisiplina ng maayos kung hindi natin didisiplinahin ang ating mga sarili. And they need to see that. Sa Bible, ang tawag po dito ay self-control. Ang tawag dito ay, sa Tagalog, ay pagpipigil. If we want our children to learn God's grace, then we need to respond to their sin graciously. Definitely, at some point sa buhay ng ating mga anak, magkakamali yan. At some point in their life, magkakasala yan. Pero paano ba tayo magre-react ba tayo negatively? O etching-etching lang? Deadma lang tayo? O magpapakita tayo ng kagandahang loob tulad ng pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa atin? We need to respond to their sin graciously. And what does that look like? We need to tell them that it's sin. Na mali. Pero hindi ibig sabihin na porket mali, inatakbil natin sila. That's grace. And when they come to their parents in humility, confessing their sin, we forgive their sins in Christ. So if we want them to learn God's grace, then we need to respond to their sin graciously. Kailangan muna natin magpakita ng disiplina sa kanila. Tayo magiging halimbawa sa kanila. Pangatlo, kailangan focus tayo at nakahandang makinig sa kanila. Many parents don't have the patience na makinig sa kanilang mga anak. Probably dahil na rin sa dami ng kanilang natutunan, yung mga bata naman, at accessibility sa information. Compare yung time natin, sinasama ko ang sarili ko dito sa mga matatanda, mayroong mga kabataan dito. Yung time namin, wala namang internet, wifi, at saka mga kung ano-ano. Although naabutan namin yun. Pero hindi ganun ka-accessible. Nung nagre-research kami, hindi naman kami nagre-research sa internet. Ang research namin sa mga libraries. Pupunta kami, nagbabasa kami maraming libro. Dahil sa accessibility ng information sa mga kabataan ngayon, minsan kapag kausap ko ang aking mga anak, feeling ko parang kausap ko sina Socrates, si Aristotle, at saka si Plato. Ang gagaling mga tuwiran. Pero ayos lang. Bakit? Kasi doon ko nakikita kung saan sila nanggagaling. Hindi bale na mga tuwiran sila sa akin, wag lang ako bastusin. At dapat na pinapaalalahanan ng mga bata, hindi porket na marami ka nang natutunan, ibig sabihin, mas mataas ka sa magulang mo. Anak pa rin kita, at ako pa rin ang magulang. Maintain the design and order sa family. Hindi porket tumanda ka, ibig sabihin, may karapatan ka nang sumagot sa akin. So, sa akin, okay lang na mga tuwiran ng aming mga anak. Para maintindihan ko rin kung anong kanilang pinanggagalingan. Kasi tayo lang at the end of the day, tayo lang kasi pinagkakatiwalaan ng ating mga anak. Gusto ba natin na lumabas pa sila, doon sila maghanap ng pagkakatiwalaan? Ako yung magulang nila. So, dapat ako ang kanilang pinagkakatiwalaan ng higit sa buong mundo. Wala nang iba eh. So, paano tayo makakatulong at makakapagbigay ng instruction sa kanila na sumunod kung pinapakita natin na hindi natin sila nauunawaan? Therefore, we need patience talaga to understand and we need to listen to understand. Huwag tayong selfish. May matututunan din po tayo sa kanila. Hindi po porket tayo magulang, kailangan sila lang ang nakikinig. Kailangan matuto rin tayo makinig sa katwiran nila. Listen to understand. If you want them to understand us, we need to listen to them first.
So, kailangan focus tayo at nakahandang makinig sa kanila. Pang-apat, kailangan may dahilan tayo kapag nagdidisiplina. Magagawa lamang natin ito kapag nauunawaan po natin ang buong sitwasyon. Kapag nakinig tayo, may maipapaliwanag tayo sa kanila. Kapag may naipapaliwanag tayo, nadadagdagan ang kanilang karunungan at nahahasa sila sa katotohanan. Natututo rin silang mag-focus dahil nagfo-focus tayo sa kanila. Kung ano ang pinapakita natin sa kanila, yun ang isinasabuhay nila. Kung ano yung pinapakita natin sa ating mga sarili kapag dinidisiplinan natin sila, yun yung nakikita nila, nauunawaan nilang dahilan. So kapag hindi tayo nagdidisiplina rin, yun yung nauunawaan nilang dahilan kung bakit hindi tayo nagdidisiplina. So kailangan may dahilan tayo kapag nagdidisiplina at ipapaliwanag natin yun. Last, panlima, maging predictable tayo sa pagdidisiplina. Ano ibig sabihin maging predictable? Hindi po nakakatulong kapag moody tayo o may temper tayo sa tuwing dinidisiplina natin sila. Ano ba yun? Porket mainit lang ang ulo mo, binatukan mo na. Meron mga magulang na gano'n. Walang dahilan, bigla na lang. Porket naiinis siya sa anak niya, o puputong na kita. Ang kulit mo, malis ka nga dyan, sipak. Hindi ganon. Hindi pwede yung moody. Hindi pwede yung porket mainit lang ang ulo natin, porket. Hindi rin dahilan na porket, ito sa mga kababaihan. Hindi porket kabuatan natin mo ay mainit ulo mo. And therefore, lahat ng tao sa bahay, pati mga anak mo, pagbubuntunan mo. It's not an excuse. Kapag ganito ang ginawa natin, ang natututunan nila ay maaari rin nilang i-express ang kanilang temper sa kahit anong sitwasyon. At lugar, wala silang pipiliin. Bakit? Kanino nila natutunan yun? Sa magulang nila. Dahil hindi nagpigil ang magulang nila, hindi rin sila magpipigil. Ang tawag natin dyan, tinotopa. Di ba? O sinusumpong. Hindi ito tama. Kapag nagpakita tayo ng understanding, pero firm tayo sa pagturo ng katotohanan, natututunan din nila maging maunawain sa mga bagay-bagay. Maintindihan nila ang pagpapala ng pagsunod sa katotohanan at ang kinahihinatnan ng mga suwail. Nakikita nila na may consequences ang kanilang mga actions dahil napagsasabihan natin sila at napapalo din sila. At the same time, natututo din sila na maging maingat sa kanilang mga desisyon. Hindi lamang sa loob ng bahay, pati rin sa labas. Dahil alam nila may consequences yun at predictable tayo pagdating sa pagdidisiplina natin. Nagiging gracious din sila sa pagpapatawad sa mga nagkakasala sa kanila kasi natutunan nila sa atin yun. At dahil natuto rin tayo sa ating Ama sa Langit na maging gracious sa atin. Because He has forgiven us. We forgive us rin. And we show grace. Mga kapatid, ganito tayo magpapatuloy bilang mga magulang na nakakakilala kay Kristo. This is how we will discipline our children without overdoing it. On the one hand, the scriptures frown at no discipline, and it also frowns at abusive discipline. Ang tamang disiplina ay naayon sa salita ng Diyos. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iuputin natin ang ating sarili sa tapat at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang. O Lord, we thank you for your word. We thank you for showing us your way. Thank you for correcting us.
meron kaming mga preferences and at the same time, meron din mga there are things that we have learned from our parents, from our households that are wrong. While it may have worked sa families namin in the past, but it does not glorify you. So grant, O Lord, that we would turn from our ways. Grant us, O Lord, to grant that we would listen to you and follow you. Grant, O Lord, that we would be active in the application of these instructions and the blessing of parental authority that you have given us, so that we may see its fruit in the lives of our children. Grant us, O Lord, to be understanding, to be focused and patient sa aming mga anak. Grant, O Lord, that we would exercise self-control as well. So that we would see the renewal in the relationships we have in our families, among parents and children. And, oh Lord, we pray that you would be glorified in our households as we think about these things and as we apply them, Panginoon, in our lives. So we thank you for these instructions. We thank you as well for the correction. May we be equipped, O Lord, to disciple our children in the fear of the Lord, and to exercise discipline or self-control sa aming mga sarili bilang mga parents. So we thank you, O Lord, for your word. We pray that you would glorify your name as we continue to worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbibigay of offering and tithes. Po ang sinasabi, we want you to know, brothers and sisters, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For the receivers' test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond these means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but we gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so you should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know
the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Lumayo po tayo upang makapagpapili sa aming Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Tayo pimanalangin. Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuli at salamat sa maganda. Salamat Panginoon sa wisdom and knowledge na binigay mo sa amin upang pagbulay-bulayan ng iyong salita at maisapumoy namin sa aming pang-araw-araw. Salamat Panginoon sa mga biyaya, Panginoon, lalo na sa pinansyal at spiritual. Salamat din Panginoon sa biyaya na binigay ng bawat isa. Ito ay magagamit namin, Panginoon, sa pangangailangan ng aming iglesia. Pagkusa ito ay makatulong sa mga nangangailangan din, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng ito ay ikaw ang nagpo-provide. Kaya binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang mataas na papurit pagsampa sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Manaliti po tayo na nakatayo para po sa closing and benediction. Kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at magkapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel, the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, that now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.